Hi guys! Hello mga believer! This is your mentor, Billy De La Fuente. Let me share to you guys yung kung ano yung mga pinagdaanan kong failure sa buhay. Sa kung ano mang success, o kung ano mang growth, o kung ano mang resultang gusto mong makuha, sa tingin ko, makakuha mo na. Hi! Oops! Naligaw ka ba dito sa channel ko? Teka, bago ka lumipat o bago ka mag-swipe left, right, or down, meron akong tanong sa'yo. Meron ka rin bang pangarap kagaya ko? Yung pangarap mo, gusto mo rin bang ma-achieve? Or gusto mo rin bang makapag-provide sa family mo? Gusto rin ba ng time freedom o financial freedom? Yung finally makapagpahinga ka naman. Sawa ka na rin bang maging mahirap? Ito yung mga same na tanong na tinanong ko sa sarili ko 15 years ago. And dito sa vlog na to, isi-share ko sa'yo ngayon kung ano yung una kong ginawa kaya narating ko yung narating ko ngayon. Alam mo yung first step? Nagdudahan ko yung duda ko. So ikaw din, kung may duda ka sa sarili mo o meron kang duda sa mga opportunities sa labas or sa ginagawa mo or negative self-talk, yang duda mo ang pagdudahan mo. Kasi kapag ka nagstay ka dyan, promise, stuck ka dyan forever. So ano yung mga ginawa ko nun? Kaya yung duda ko, unti-unting nawala. Unti-unting nag-grow, kapalit nun ay self-confidence, okay? Positive self-talk, and syempre, no? Yung faith mo. Yan ang dapat mong angklahan. Alam mo, naalala ko nun, sobrang takot ako magkamali. Diba? To the point na feeling ko dapat perfect lahat ng sagot. Dapat maganda yung sagot mo. Okay? Na dahang-dahang lumiliit yung aking confidence na titira nung nasa college ako. Kaya nga, bigyan mo na ako ng math problem. Kaya ko sagutin yan. Pero explain ko sa'yo kung paano ko nakuha. Patay na. Diba? Hanggang sa hindi ko na kayang humarap sa mga tao. Hanggang sa hindi na ako makapag-recite, hanggang sa bumaba na yung grades ko, hanggang sa bumagsak na ako. Diba? Kaya yung duda mo sa sarili mo, para yung maliit na seed na tinanim mo, na magugulat ka na lang, pag lumaki yan, magiging plant, magiging puno, and before you know it, you're clamped up na parang kotse na natrap sa parking lot. So, ano yung first step? Number 1, huwag mo nang isipin whether anong iniisip ng iba. Okay? Kasi pag lalo mong pinapakinggan yung mga taong negative, yung mga taong ang gusto lang ay to rain on your parade. Ika nga, di ba, ayun, ang ganda ng araw, ang ganda ng weather, di ba? Tapos you just want to go on a parade, tapos biglang uulan, di ba? Every time na lang na nagpapakarwash ka. Okay? Tapos umuulan, di ba? Parang anong yun? Jahe naman, bad trip naman, tama? So, wag mo sila pansinin. Okay? Mag-focus ka lang sa sarili mo, sa growth mo, sa mga bagay na dapat mong gawin. Yung pwedeng magbigay sa'yo ng resulta o yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, dyan ka mag-focus. Kasi oras na mag-focus ka sa negative comments ng iba, pustahan tayo, dun na ikaw mahahatak sa kumunoy ng kahirapan. And when we talk of hirap, guys, hindi lang naman pinansyal. Tandaan mo, ang yaman, palagi kong paulit-ulit na sinasabi. Hindi lang siya pera, okay, kung hindi relationship din, diba? Personal growth, spiritual. So, 4 yan. Spiritual, personal growth, relationship, and then financial. Okay? So, syempre ito. Ano pa yung mga ginawa ko noon? Paano ko na-conquer yung self-doubt ko? Bukod sa pinagdudaan ko yung duda ko. Bukod sa iniwasan ko yung mga negative, naghanap ako ng mga taong positive. Naghanap ako ng bagong circle. Instead na pinofocus yung mga pagkakamali ko at lalo akong dinadown, ang hinanap ko yung mga taong magsusupport sa akin. Na imbis na ginajudge yung pagkakamali ko, ang tinitignan nila yung small wins ko. Kaya ikaw din na nanonood sa vlog ko ngayon, tignan mo rin. Baka naman, nakafocus ka na lang sa negative na nangyayari sa buong buhay mo or sa nangyayari sa'yo ngayon, yun pala, meron naman palang
mga small wins, no? Na kapag inad mo rin yan, yung small wins na yan, malaki din pala. Sa buhay natin, it's not always, no, walk in the park. It's not like a cartoon story na palaging happy ending. Tama? Pero to tatandaan mo, hindi porket negative na yung nangyari sa'yo, forever ka ng negative. Okay? Unless you decide na magstay dyan. Pero kapag ka nag-decide ka, no, na umalis na dyan sa kinalalagyan mo na negative, okay, that's the time na makakaalis ka. Alam mo, naalala ko tuloy, speaking of pag-alis o surviving, naalala ko yung isang kwento ng isang general na naging POW siya, okay, or prisoner of war. Sabi niya doon, sa kwento na yun, meron daw dalawang klase na chine-check nung mga nagka-captive sa kanila. Okay? Yung mga humuli sa kanila. Number 1, tatanungin nila, checkin nila kung ito leader ba to o follower. Okay? Pag leader, nilalagay nila dun sa mga mabaho, mahirap, madilim, matindi, i-breakdown. Talagang paparusahan na matinding-matindi. Yung mga hindi leader, okay, follower lang, nilalagay ngayon sa medyo maganda, maliwanag, okay? Binibigyan ng mas masarap na pagkain. Guess what? Okay? Yun pala yung strategy nila. Okay? Kasi yung mga leaders, talagang binibreak yan. Okay? Talagang pahihirapan yan. Kasi yung leader, mas malaki potential niyan kaysa follower. And yung followers, no, na mga military men, okay, naobserbahan nila. Alam mo, kapag napapakain, napapataba sila, kapag andyan na, okay na, 'di ba? Hindi na sila nag-grow. Okay, pero yung leader, kada beses na pinapahirapan, lumalaban, okay, humahataw, hindi papayag, no, na ma-down sila kahit na mahirap, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Now, on the other hand, yung mga maganda na yung kinakain, yung mga alam mo yun, nawala na sila ng hope. Okay? And dahil okay na to, 'di ba? Wala, hindi na tayo makakaalis dito sa kulungan na to. Okay? Wala na, hindi na mananalo yung ating organization or ating bansa. Namatay na lang sila doon. And yung mga leaders, okay? May dalawang klase din ng leader. Yung sobrang optimistic, sobrang positive, di ba? Makakalis. Yung sobrang high ng energy niya, no? Mas lalong binabasag. Kumbaga, parang nail, no? Pagka yung nail, ano ginagawa? Lalong pinupukpok, di ba? So, anong nangyari? Hanggang sa nawawalan sila energy. Alam mo yung sakto lang daw, yung mga nakasurvive. Yung alam nila, makakalaya sila. Hindi nila sinasabi sa sarili nila, o bukas na. Kasi madidisappoint sila eh. Alam nila makakalaya sila, pero hindi nila masyadong hindi sila masyadong super duper optimistic. Dapat yung energy mo rin pala, i-balance mo. Hindi pwedeng sobrang taas. Okay, wag ka mag-decide dyan, sobrang happy. Hindi rin pwedeng mag-decide ka na sobrang low. Okay? Kasi most of the time, yung sobrang taas ng emotion at sobrang baba, yung magiging decision mo dyan, mali para sa'yo. So, yung mga nakasurvive, yung mga survivor, yung mga prisoners of war na yan, okay, yung na-maintain nila, na hindi sila nawawalan ng pag-asa, pero hindi naman sila nasusobrahan. Okay? That's why, kung makaka-relate ka, okay, sa problema o sa duda, okay, kapag finid mo ng finid yung negative, parang binuhusan mo yan ng langis, yung duda mo na yan. And before you know it, makukonsume ka na ng duda na yan. Magiging iba na rin yung paningin mo sa lahat. Duda ka dito, duda ka doon. Diba? Darating yung panahon, pati nanay, tatay mo, pagdududaan mo na rin. Diba? Nay, tay, tatay ko ba talaga kayo? Diba? Yung mga bagay na mga maliliit, no, na dapat hindi mo na masyadong pinoproblema, pinagdududahan mo pa din. Diba? Be careful kung ano yung nilalagyan mo ng gasolina, kung ano yung finifeed mo. Okay? Sabi nga, diba sa storya, meron dalawang klase ng wolves. Okay? Yung winner and then yung loser. Okay? Yung successful and hindi successful. Yung palaban at yung hindi. Ano yung finifeed mo na wolf? Okay, yun ang mananalo. So kung nakikinig ka ngayon at nanonood ka dito sa ating vlog, Daily Verse, okay, I hope marami kang natutunan. Okay, huwag kang papayag na yung mga negative na natatanim sa'yo, okay, yung mga, ganito lang yan eh,
trash in, trash out. Diba? So, i-filter mo din yung mga pinanonood mo, pinakikinggan mo sounds, okay? Yung positive, katulad nung vlog type ko nung last time, diba? Mahirap maging positive pag may problema. Pero hindi imposible. So, ikaw ngayon nanonood, diba? You're one step there. Kasi, hindi man kita directly na may mentor, pero through the lens of this camera, I'm personally talking to you, inspiring you, touching your lives, diba? Na mag-grow as a person, as a leader, okay? Tandaan mo, kung nahihirapan ka ngayon, ibig sabihin nasusubukan ka, okay? And kung nasusubukan ka, okay lang yan. Huwag mo masyadong isipin, okay? I-enjoy mo din. Alam ko mahirap, lalo na kapag may problema. Tama? Pero sabi ko nga, pag yung duda mo ang pinagdudahan mo, okay, magkakaroon ka ng bagong point of view. Magkakaroon ka ngayon ng mas gigil ka. Okay, magkakaroon ka ngayon ng mas less ang stress. Okay? Kasi hindi ka na ngayon masyadong analyze and paralyze and masyado ka na stress sa mga maliit na bagay na kung pwede mo naman palampasin na hindi naman dapat kailangan problemahin. Mas may enjoy mo ang buhay. So ulitin, I hope na-inspire ko kayo. This is your mentor, Billy De La Fuente. Don't forget to hit that like button. Comment kung ano yung natutunan mo dito. Okay? I hope na-inspire ko yun sa mga stories ko. Okay? And if you want more stories, comment down below. Yes, we do want. Kasi marami pa tayong baon na pwedeng ibigay sa inyo. Araw-araw, tuwing 8 o'clock, yan ang promise ko sa lahat ng mga believers sa ating YouTube channel. Okay? Join our 100,000 subscribers challenge. Okay? And syempre, like, comment, and share this to a friend na malay mo, pag pinanood niya to at napakinggan niya, may natutunan pa siya. At doon, nakatulong ka pa. So with that, maraming salamat and God bless. This is your mentor, Billy, signing off. Bye!